Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating series na God's Love and Faithfulness. Pero ngayong araw, mag-focus tayo sa loving God is the best way to love our family, or loving God is the best way to love our family. And ang Bible verse na ating tatalakayin with regards to our topic is yung Deuteronomy chapter 7 verse 9. So in New International Version, sabi dito, "Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments." So in Tagalog translation naman sa Ang Biblia 2001, dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 saling lahi. So pinaparating lang naman dito sa Bible verse na ito na si Lord God na ating Panginoon, na ating God, is a faithful God, isang tapat na Diyos na siyang nag-iingat sa atin at may wagas na pag-ibig sa mga taong umiibig din sa Kanya at sa mga sumusunod sa Kanyang mga utos hanggang sa mga sumunod pang salinlahi. So, para mas maintindihan pa natin itong Bible verse na ito and mas mabalawak pa, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, God is a faithful God. So, laging, yung araw-araw na nararanasan natin dito sa mundo, yung araw-araw na pagmamahal na binibigay niya sa atin, isa na yung living proof para masabi natin na God, our Lord God, is a faithful God. Kasi wala siyang promise or wala siyang mga salita na hindi nakabuti para sa atin, na ni minsan hindi siya naging tapat sa atin, di ba? Dahil sa katapatan niya and pagmamahal niya sa atin is ibinigay na niya sa atin lahat and sinacrifice niya yung mga bagay na naisacrifice niya para sa atin dahil nga mahal niya tayo and He is one faithful God. And number 2, God keeps His covenant of love. So when we say covenant, parang kasi agreement or in other words, promise. So, masasabi natin na God keeps His covenant of love like God keeps His promise of love to us. So, dahil nga tapat siya, faithful siya, hindi mawawala doon yung pagmamahal niya sa atin. Kasi when we love, doon tayo nagiging tapat, di ba? Like for example, sa partner mo, kung mahal mo yung partner mo, magiging tapat ka sa kanya. So tayo, syempre, kung ganun tayo magmahal sa mga partner natin, what more pa si God? What more pa yung pagmamahal na sa atin? So sinasabi rito, God keeps His covenant or promise of love sa mga paraan na kahit sa mga maliliit na bagay na hindi natin nakikita or napapansin. Kasi nga God moves in mysterious ways. Kaya kahit yung mga simpleng bagay na hindi natin nakikita or nararamdaman, grabe siya magpabatid ng pagmamahal niya sa atin. Kasi nga, kinikip niya yung promise of love niya para sa atin, sa ating mga nagmamahal din sa Kanya. Kaya sabi, siya yung dapat natin gawing standard of love kasi yung love niya, yung love ni God para sa atin, kinoconquer nun lahat ng bagay. Ultimo, makasalanan ka, kahit makasalanan ka, mahal ka pa rin niya. No judgments at all. So, dapat si God yung center or standard of love natin. Especially sa pagmamahal natin sa family. Kasi nga, yung pinaka-topic natin ngayon is ang pinaka-best way na para mahalin daw natin yung pamilya natin is to love God. Kasi nga, kapag si God yung standard ng pagmamahal natin, is we can conquer everything. And kung paano siya magmahal, is ganun din tayo magmamahal, especially sa family natin. And number 3, God requires love and obedience. So, hindi kasi, basta-basta pwede mo sabihin na mahal mo si God, ganyan.
kailangan yung pagmamahal na yon may kaakibat na literal na pagmamahal, yung totoong pagmamahal, yung sincere, and yung pagsunod sa mga utos niya. Kasi hindi mo naman pwede sabihin, mahal mo si God, pero hindi mo sinusunod yung mga salita at utos niya, di ba? Para ka ng ano nun, hypocrite. So, kailangan kapag minamahal natin si God, is minamahal natin siya sincerely, and may obedience na naghaganap. Sinusunod natin yung mga utos at salita niya. In all ways and at all times, diba? So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, believe that God will keep His covenant of love through Christ, perfect love, and obedience. So, parang sinummarize lang nito yung mga explanation ko kanina. Kinikip ni God yung promise of love niya through His perfect love and obedience. Kasi nga sabi, kapag nagmamahal ka, is nagmamahal ka sincerely and may pagsunod na nagaganap, di ba? Hindi mo lang pwede sabihin na mahal ko siya, ganun na yon. Kailangan may kasamang tunay at sincere na pagmamahal, pati pagsunod sa mga utos at salita niya. Kasi nga, obedience, diba? Kumbaga. And number 2, respond by loving God and keeping His commands. So, kailangan, kapag, total, alam na natin minamahal tayo ni God, we should love Him back. Diba? More than how He has done for us, more than how He loves us, diba? Sa paraang alam natin and sa, kumbaga yung pinaka-maximum na kaya natin ibigay sa kanyang pagmamahal, yun na yun. And paano ba natin gagawin yun? Sabi nga rito, respond by loving God and keeping His commands. Mahalin natin siya ng buong buo, makipag-communicate tayo sa Kanya, and sumunod tayo sa mga utos at salita niya. And number 3, influence the next generation by being faithful to God in our generation. So, tayo mga nabubuhay na ngayon, especially us Christians, we should influence or disciple other nations or yung next generation. Diba? Gaya nga nasabi dito. Influence the next generation so that as time goes by, na ipapasa lang natin kung ano man yung ginagawa natin na kalugod-sugod kay God, diba? Continuous lang siya, hindi siya natitigil. Hindi porket ako, Christian ako now, tapos later on, since mawawala na ako physically dito sa mundo, is wala na magpapatuloy na mga ginagawa akong kaligod-tugod sa Kanya. So, dapat as time goes by, nag-i-influence or nagdi-disciple tayo para tuloy-tuloy lang yung mga gawain natin maka-Diyos and tuloy-tuloy lang yung pagmamahal natin sa Kanya at pagsunod sa mga utos niya. And gusto ko lang din idagdag na, ayun nga, dito sa pag-aaral natin ngayon, yung loving God is the best way to love our family. Dahil nga, kapag siya yung sentro ng pagmamahal natin and sa Kanya natin kinuha yung way natin, kung paano natin mahalin yung family natin, is makakonquer natin lahat ng bagay. And we should always remember na nothing can go wrong with following and loving God.